Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's God closed door for you. Bakit po? Kasi po ganito po yan. Lahat po ng mga pinaplano mo pansarili, lahat ng mga minamahal mo na pansarili, lahat ng mga business mo na pinapansarili mo lang, na wala kang Diyos na nilalagay dyan, o pinaplano, lahat ng mga plano mo ay walang Diyos, ay loser ka. Ganito po yun eh. Kapag po tayo nagpaplano ng pansarili natin at wala tayong Diyos Ama na pinapasok sa ating plano, sa buhay natin, lahat po yan isasarado ng ating Diyos Ama. Bibigyan ka niya ng trial na para malungkot ka at magdusa o humarap sa mga trial niya na bibigay niya. Hindi naman din po siya magbibigay sa atin, hindi natin kakayanin. Ganito po yun. Halimbawa po sa jowa. Pinaalis ka ng Diyos Ama dyan sa jowa mo kasi toxic na. Hindi na siya karapat-dapat sa'yo na makasama mo sa buhay. Hindi ka kasi dyan mag-grow. Kumbaga puro lang pasakit tusa ang ibibigay niyan sa'yo ng toxic mong jowa. Minamahal mo, nagmumukha kang tanga. Ang tanong, nirespeto ka ba? Pag wala na kasing respeto yung jowa mo sa'yo, matik hindi ka niyan mahal. Understand? Tapos doon naman sa mga trabaho na inaalis din tayo, sinasarado yung mga trabaho na yun para sa atin. Kasi nga, meron din siyang ibibigay sa yung trabaho na mas sigit pa, na mas mag-grow ka doon, na mas uunlad ka doon. Kunyari doon sa trabaho na yun, tinanggal ka. Hindi mo alam, bibigyan ka pala ng blessing ni Lord na mas diglig pa, na mas maganda pa, na mas magandang opportunity pa. Malay mo sa ibang bansa, makakita ka na mas sigit pa doon, mas better pa, di ba? O kaya mag-business ka na lang, di ba? Ganun po yun. About naman sa pamilya, halimbawa, nagkakagulo kayo ng pamilya mo, ayusin, pag-usapan, kausapin kung anong pinaka main ba ng reason na bakit nagkakagulo yung pamilya nyo, di ba? Pag-usapan, nadadala yan sa mga usapan, magandang usapan kung bakit nagkakaganon kayo. Ako nga, pag uli ko, kakausapin ko yung kapatid ko, yung ate ko, kasi hindi rin maganda yung aming saman. Wala naman para sa akin, pero sa kanya siguro, dinibdib niya yun. Kaya galit pa rin sa akin yung ate ko. Tatlo lang kami, galit pa sa akin yung ate ko. Diba? So, kaya tayo, inatanggal sa mga ganung para inaayos niya tayo. Inaayos tayo ng Diyos Ama na para maging maayos yung buhay natin, maging matuwid tayo, maging maganda yung kinabukasan natin at saka yung buhay natin. Bibigyan din kasi tayo ng mga taon, alam natin na makakasama natin sa buhay na hindi tayo sasaktan, na mamahalin tayo, respetuhin tayo, at trabaho na maganda magiging trabaho natin na mas magandang sahod, magandang pakikitungo sa atin, at magandang lugar o bansa pupuntahan natin at makakamta natin, di ba? Ganun po yun. Kaya ikaw, lahat ng mga pinaplano mo sa buhay, ipasa Diyos mo lahat yan. Sa ating Diyos Ama na lang, ang ating Diyos Ama na lang ang siyang magpaplano niyan para sa'yo, para sa buhay natin, at magbibigay ng mga kasama natin sa buhay. Kaya hanggang dito na aking advice. Ingat po tayong lahat. And God bless.